Hi guys, ang topic natin ngayon ay ang regarding sa alarm announcement na nag-i-indicate sa ating mga radio. Sa screen ninyo makikita, ito ay sync 2 at ang sumunod na screen ninyo na makikita ay sync 3. Sa sync 2, ang alarm announcement na yan ay sinosoftware update lang ang ACM. Sa sync 3, ang software update naman ay ang accessory protocol interface module kung saan naroon din ang sync. So tingnan natin kung paano ang pagsosoftware update. Ko'y sa'yo at ika'y akin lamang. Wala pang signal ng GPS naman. So sa ngayon wala pang signal ng GPS kaya kulay blue yan. Pag nagkameron signal ng GPS, magiging kulay white na yung screen. Yan. Lalabas na natin konti yung itong unit na to is sync 3 version 6.4. So yan, sync 3 sa sync 2.5. Ang software update natin is ACM announcement pa-on this. So station radio. So sure din natin na yung traffic announcement natin is naka-off, yung news announcement natin naka-off, station order okay, radio text, station regional okay, naka-ano, yung regional talaga naka-ganyan lagi yan. Yan, always on lagi talaga yan sa radio setting. Yan o, yan, radio setting. So balik na tayo. After radio setting natin, so punta tayo ng scan tools. So sa scan tools natin, so ang scan tools po natin is tinatawag na scan tools po natin ay FTRS. So isa-software update po yan yung ACM sa FTRS. So kailangan din namin dito ng USB na almost 32 gig ang ano yan. So ang USB natin pag na-download na rin is ilalagay na rin ito dito sa yan po. Yan, dyan po kami naglalagay. So lalagyan tayo dyan, waiting, tawag yung FTRS. Ayan po, maglalagin na po tayo. So login muna tayo dito. After ng login, so read pin, tapos ng read pin, go. Yan, babasa na yan. Medyo matagal-tagal din lang magbasa yan. Hihintay natin. At ayan na po ang lumabas after ng reading niya. So sa FCIM meron siyang DTC ito. So continue lang tayo. Continue. So mag-self-test muna tayo para malaman natin kung may DTC. Ayan, pag yun naka-orange na yan, yan, so may DTC yan. So try natin kung ano yung DTC. Read natin yung phone. Temperature, actuator, o sa aircon lang lahat sila. Sa aircon lang kasi naka-aircon ako, nagsa-self-test ako naka-aircon.
So tingnan natin kung magiging green. Yun, naging green na lahat. So pag nag-green na lahat, ibig sabihin okay na siya, wala nang DTC. Punta na po tayo sa ACM or audio control module. Click lang yan. Yan ang lalabas pag selection pa na ACM yan. So titingnan natin kung may software update. Click natin to. So ayan po, may software update ang ACM. So under nitong bar software update yan. So titingnan natin, ito may ACM. Pag click natin yan, magda-download na ng file yan. So kailangan na rin natin kunin yung USB. So click lang natin yung run. Pag click natin ng run, maglo-load na yan software. So kung may battery test, may battery charger, mas maganda po sinacharge, nakakabit yung battery charger natin sa battery para hindi malobat, sapagkat ito medyo matagal-tagal. So susundan lang natin yung procedure na sinasabi ng ating scan tools. Okay, sabi niya is turn on engine off. Okay, ignition on, turn on engine. So pwede namang umaandar siya para hindi malobat. Sa amin pinapaandar na lang namin kasi medyo matagal to, tapos wala ka pang charger. So kailangan din natin is may connection tayo ng Wi-Fi. Okay, click natin to, establishing communication. So yung radio audio control module software update. Ayan. So kung mapapansin natin, ayan na po, umaandar ang sasakyan niya, pero pati IPC na wala yan. IPC ito din oh. So yan, diba? Nagsasoftware update kami yan, umaandar ang unit oh. Diba walang ano, pero umaandar yan. So ayan po, tapos ayan, i-download niya yung mga file. So tingnan kung kailan katagal. So medyo matagal din siya, almost 300 file pa lang out of 572, 1 of 2, block 1 of 1. Tingnan natin kung kailan katagal. Naman ibang file, iba namang file yan. So iba-ibang file yung dinadownload niya. Saka part number F124, yun yung as built na 124. The module will be configured. So mukhang din yata kailangan dito ng USB sa Sync 3.4. Sa Sync 2.5 kasi kailangan pa ng USB. Ignition off. So nag-ignition off nito tayo. Okay. Yan guys, nawala na sa software update yung APC. Ito sa nakita natin na may software is up to date ng 6/20/2024 alas 10. Maybe si client put software update pero hindi pa nakikita ang date. So try natin sa scan tools naman natin na i-configure. Try natin kung mababago natin yung date. Okay,
So configuration. Ayan, turn off na daw susi. Linis na. So, ayun na guys. So, ayan na. So, iba na ang data. Super is up to date. So, parang version natin is LE. Kanina LL. So, ngayon LE to CLE. So, nagbago ito yung ano natin version 2C1F8C. Ito yung USB. So, tinadownload na yung mga files sa USB. Pagkatapos i-download na yung mga files sa USB, ilalagay naman siya dun sa USB port ng vehicle hanggang sa mag-software update na dito at na-completed na. So, yun lang po yung process. So, almost 17% pa lang ito. Hindi ito matagal po yan. So, ayan, binalikan ko na uli at almost 98% na. 99 na. Matatapos na akong download siya sa USB. So, pagkatapos i-download ko sa USB, yung file, ita-transfer naman natin ito sa sasakyan. So ito yung last na niya kasi 6 out of 6. Ayan, 6 out of 6. So matagal ko siya. After nga po ng 10 minutes, ayan, binalikan ko din siya and 6/6 and 59% pa lang. So, nabot na tayo dito mga alas 12. Time na. Tapos dito, depende pa to sa internet kung gaano katagal siya at kabilis mag-download. Guys, malapit na. 92% na. So, 6 minutes na nakalipas. So, medyo matagal talaga to. Ito, extracting file naman ng 5 out of 7. Yan yung part number na dina-download and 4% pa lang. So, ganyan po katagal siya. So, diba? Yung sabi, the file has been successfully copied to the USB straight to the vehicle. Ilalagay mo doon yung USB. Ilalagay natin sa USB. Dito naman. Yan, darating yun. Itadownload na yan. So, nilalabas yung information pag completed na. So, wait lang natin. At eto na po, sa kahaba-haba ng hinintay. So, lumabas na dyan, installation complete. You may now remove your USB device update to take it to the next step. Okay. Okay. Yan. So, you may remove the USB. So, tatanggalin na po natin yung USB. Okay. Pagtanggal po natin ng USB, ay i-click na po natin ito. So after installation is completed, please insert the same USB drive back to the PC. So ipabalik na ulit natin sa PC. Maarap yung dami. So nakabit natin siya. Lang natin ito. So then i-click na natin yung okay.
So USB software installation. Sabi mo note yan. Please make sure installation of this USB device has been removed from the vehicle. Okay, na-remove na natin. And i-update na po niya yung software and server. So pati server niyan i-update. Ayan. So nag-restart at nagre-reboot yung ating monitor. So while the IPC is always on. Okay, ayan, nag-reset na po siya. Okay, so nag-reset na siya. At dito ay hindi pa tapos ang pagso-software update. So reboot. Waiting for the module to reboot. Please wait. So ganyan siya katagal. So almost na tayo ngayon, 12:44 na. So kanina nagsimula tayo ay alas 11. So 11 tayo nagsimula mag-software update, mag-program ng sync. At hanggang ngayon, hindi pa na natin natatapos. At ito na nga po yung lumabas. After natin, sync successfully updated. Okay, work daw natin detail. Ayan. Ay, nire-reset na ulit ng computer. Pero dito hindi pa kompleto. So hintayin ulit po natin, nagre-restart na ulit ang ating monitor. Setting. So general setting tayo. Ito tayo ng load sync. Yan po, natapos na at pinapa-ignition off na. So after the ignition off, sabi niya completed and successfully na. So okay na siya, successful na, and mag-i-exit na po tayo. So ayan na, wala na po siyang software update sa dalawa. So ngayon maglaro na tayo ng DTC para ma-clear natin po yung ibang DTC ng mga U-code, kasi pag ganyan nag-software update, nagki-create siya ng U-code. So okay, green lahat, sigurado. So ayan na po, dito na po nagtatapos and successfully updated na po natin. Sure na tayo na solve na yung ating issue ng ating na ngayon ng announcement, ay solve na yan. Source. Setting muna tayo. Setting na later. So ayan, off traffic announcement. So kailangan natin yan. Ayan. Ayan po, at dito na nagtatapos ang ating software update. So resolve na yung ating problema.